Isang 15 taong gulang na batang estudyante ang natagpuang wala ng buhay habang palutang-lutang kaninang umaga lamang sa tabing dagat. Ayon sa mga otoridad, may bukol sa ulo ang biktima. Dahilan upang hindi manatiling malinaw kung ano ang nangyari bago siya napunta sa lugar. Sa ngayon, wala pang Di ba si Franco yan? Bus, di ba kapatid mo yan? Si Franco nga! ang sangkot sa insidente. Patuloy na nag-iimbestiga ang pulisya upang matukoy ang sanhi sa pagkamatay ng bata. Paniginip lang lahat ng yun. Magandang umaga, Chief. Magandang umaga, boss. Ipinatawag ko kayo dahil meron na naman tayong bagong layunin. Ito ang ating bagong trabaho ngayon. Hanapin natin sila. Ilang araw na ang lumipas ay may mga estudyanteng nawawala at lahat sila ay 15 taong gulang. Hanggang ngayon, hindi pa natin alam kung sila ba ay buhay o patay. Pero malinaw na may pattern at may taong sadyang gumagawa nito. Alam niyo na anong gagawin. Bus, tingnan mo siya. Tama na, Aling. Gagawin namin ang lahat para maiuwi ang anak mo. Siguruduhin mo lang na maligtas mo ang anak ko. Sige po, gagawin namin yan.
siyang sinungaling. Ba't ka takot? Ano mo ba malaman kung akin kami? Hindi niya hinahanap ang katotohanan. Justice? Sa tingin mo, tama bang ginawa niya? Ha? Hinahabol ka ng boses ng mga bata? Anong klaseng panaginip yan, boss? Alam mo, boss, uminom ka muna ng tubig. At saka, sabi mo, 2 gabi mo na sila pinaganipan. Di kaya binabangungot ka lang. O di kaya, konektado to sa pagkawala ng 7 bata? Si Pio Ibida. Mauna na muna ako, may pupuntahan pa kami ni Pio Ibida. Sige. Ay, ang dami na talagang nangyari simula nung namatay yung kapatid mo. Kaya nga, simula nung mamatay si Franco, saka lang nagsimulang mawala ang 7 estudyante. Hindi na nga malinaw kung aksidente ba lang talaga ang pagkamatay ni Franco eh. Tapos ngayon, inaatake ka pa ng paulit-ulit na panaginip. Sige boss, magpahinga ka muna. Kami nang bahala sa duty. Sige, salamat sa inyong oras. Franco, anong nangyari dyan sa mukha mo? Ba't may mga pasa-pasayan? Sinong may gawa nito sa'yo? Hindi ka masamang bata, Franco. Sadyang wala lang talaga silang awa sa'yo. Magandang hapon po. Kayo ho ba si Messi Yoraoba? Ako nga. Kayo po ba yung kaibigan ng mga nawawalang estudyante? Oo. Anong kailangan nila? Ilang araw lang kami nag-iimbestiga, pero ni isang mga bata ay wala kami natagpuan. May nalaganap kaming informasyon na kayo daw ang huli nilang nakasama. Totoo ba yun? Opo. Pwede mo bang ipaliwanag sa amin? Simula po ang lahat nung binubuli silang inosente naming kaklase. Pwede po ba naming malaman kung ano ang pangalan ng binubuli? Si Franco po. Si Franco? Kapatid ni Joseph? Sige, pagpatuloy mo. Masaya lang pong bata si Franco noon. Akala niya ay nakikipaglaro lang sila. Pero hindi niya alam ng mga tinuturing niyang mga kaibigan. Tuwing uwihan na yun, masaya na sila. Dahil wala ng mga estudyante at yun ang oras na paglalaroan nila si Franco. Tama na. Inosenteng bata lang si Franco at parang batang mag-isip, kaya nila ito pinaglalaruan. Patuloy sila hanggang sa... Sinasaktan niya ang sarili niya. Kinakagat ang kamay at sumisigaw ng tulong. Akala ko tatantanan na siya nila, pero wala silang awa. Gusto mo ba marinig kayo ng mga tao dito? Pinagtulungan nilang patahimikin siya hanggang sa hindi na siya humihinga. Doon na ba nagtapos? Hindi. Pinagpatuloy nila ang brutal nilang kasalanan. Hindi nila gustong may makaalam. Kaya pinagtulungan nilang itapon yung katawan ni Franco sa dagat. Ano ba ginagawa ninyo? Bakit
sila huli nakita? Sa bahay nila Ella. Nagkasagutan kami dahil sa brutal nilang ginawa sa kaklase namin. Hindi ko talaga ito kaya. Ayoko makulong. Ano ba, Samantha? Hindi tayo makukulong. Hindi na sana ako sumama sa inyo. Kung mananahimik ka sana, hindi tayo makukulong. Ano ba? Walang makukulong dito dahil mga bata pa tayo. At lalong-lalo na dapat walang makalam. Kanina pa kayo ha? Ano ba pinag-aaway dito? Lahat tayo may kasalanan. Tumahimik ka. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ito mangyayari. Aba ako ba sinisisi mo? Kung hindi mo sana siya pinatahimik, buhay pa sana siya ngayon. Ano ba? Tumigil na kayo. Lahat tayo nandoon. Wala ni isa ang umalis. At ngayon lang kayo nakonsensya? Makasalita kayo na para mag-ideya. Pinagtulungan siya itapos sa dagat. Ano ba? Patay na si Franco. Wala na tayong magagawa. Magsitigil na nga kayo. Walang magagawa itong pag-aaway natin. Tumahimik ka nga, Messi. Hanggang ngayon, nakialamera ka pa rin. Tumahimik na kayo. Lahat tayo may kasalanan. Pagkatapos na hindi na ako bumalik, nabalitaan ko na lang na nawawala na sila. Hello, ma'am? Natagpuan na namin ang 7 bata, ngunit patay na sila. Saan nyo nakita ang mga katawan? Doon sa abandonadong gusali, malapit sa bahay ni Chief. Nang paglabas namin kanina galing sa bahay ni Chief, may nakita kaming mga trash bag na may katawan. Halatang kinukolekta ang 7 bata sa ilalim ng damuhan. May nakita akong CCTV doon. Sigurado akong yun na yung solusyon sa lahat. At sigurado akong hindi lang sila basta-basta nagkontak doon. Mom, sir, look. Asa na? Teka lang, ipos mo na. Chief? Saan niya galing, boss? Wala. May dadaanan lang. Kaya pala. Nagiganti siya sa mga bata dahil sila ang pumatay sa kapatid niya. Kitang-kita na natin. Anong gagawin natin? Puntahan natin siya. Busog ka na ba sa paghihinganti mo? O handa ka nang hilain pababa ng konsensya mo? Kahit mag-isa ka na, nandito pa rin ako. Nagtagal niyo na ako. Tama na. Akala niyo ba ginusto ko to? Pinatay yung kapatid ko.
magbabayad sila. Hindi namin yung sinasadya, pakawalan niyo na po ako. Kawalan niyo na po ako. Hindi niyo man lang naisip ng tao rin na kapatid ko. Gusto mo ba ng patas? Pues, ito ang patas. Kuya, kapag malulunod po ako sa dagat, sasakitin mo ba ako? Oo naman. Hindi magdadalawang isip si Kuya na sumuong sa pinakailalim ng dagat. Kahit pa ako'y pumatay ng pating, basta maisagip ka lang. Airplane! Di ba Kuya Ate, bawal pumatay ng pating? Alam ko yun. Pero bahala na kung parusahan pa ako. Basta tandaan mo lang palagi na mahal, na mahal, na mahal, na mahal ka ni Kuya. Ang galing-galing mo na.